Ayaw. Ayun, iba, hindi mo kasagot, eh. Parang gusto na nila sabihin ito, eh. Yan po yung kaisipan po ng maraming Kristiyano po na hindi totoong nananampalataya sa Panginoon. Sabi nga po, pag tayo'y nananampalataya talaga sa ng totoo sa Panginoon, hindi ka bibitaw pagdating sa Panginoon. Never quit, never resign, never retreat, always keep, never go. Yan. Yan po yung mga commonly na nagiging epekto ng mga tao talaga na peke pagdating sa Panginoon. Sabihin mo, huwag kang fake. Wag kang fake! Para sa akin kasi, yung mga tao na bumibitaw talaga sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, fake Christian po yan. So, sila nga po yung tinatawag na apostate Christian. Bakit sila naging apostate? Kasi po, mas nahumaling sila doon sa mga bagay na mga sanlibutan at mas pinili nila yung kanilang mga laman. Kaya hindi niya napapansin bakit umaayaw ang mga Kristiyano. Kasi mas nahuhumaling sila doon sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang laman. Kaya pinapawalang halaga po nila yung bagay naman sa Espiritu na ang hindi nila alam, ito yung talagang mahalaga. Ito yung talagang buhay. At hindi po yung ngayon na pansamantala na taglay po natin ngayon, akala po natin yan yung buhay, ano? Diba? Na pinapahalaga mo, iniiyakan mo, wala akong pera, kawawa ka. Diba? Kaya tayo eh. Pero yung mga bagay sa Espiritu, hindi natin kayang iyakan. At yun po yun, dapat na iniiyakan natin, Lord, please, kung mo ko tatanggalin sa iyong harapan, nakita niyo si David. Diba? Ang sabi niya gano'n. Diba? Sa iyong harapan, huwag akong alisin ang Espiritu mo, ang siyang paghariin. So, si David, nakita niyo, di ba, hari na siya, pero yung pagpapakumbaba niya na, Lord, gusto ko manatili sa iyo. Alam niyo kung bakit? Because he is aware of his soul. Alam niya kasi yung halaga ng kaluluwa, hindi katulad ng iba. Konting bagay lang, iniiwan ng Lord. I resign, I quit. I need to ungo. Ganun agad eh. Ito agad ano? Ang lalakas ng loob nila, pero hindi nila alam may candidate sila sa impyerno. At akala nila kaya nilang isurvive yung kaluluwa nila sa impyerno. Ay dahil one thing, pag nandun ka na, ang laking pagkakapagsisisi. Kung bakit sasabihin mo sa sarili mo, kasi hindi ko pati tuloy yung paglilingkod ko sa Lord eh. Bakit kasi dapat binigay ko na lang yung buhay ko sa Lord. Kasi nagpapa akong pera eh. Wala na akong inisip sa buhay ko, hindi ko kita na kumita. Wala na akong inisip sa buhay ko, hindi ko boyfriend, mag-girlfriend, maglakuadya, magpayaman. Yan po, ganun po yung kaisipan po natin eh. Kaya, dito roon, yung isang Kristiyano na ganun po yung kanyang kalooban, they are become apostate Christian. They go and lead God to their life. Kaya, malimit na sinasabi nila, I quit, I resign. Yan. Kaya po sila tumitigil sa Panginoon. At dalangin ko po sa Panginoon na no one in this room should say, I resign. Sana po wala na po. Sa pangalan ni Yesu Cristo, sana wala. At kung meron man, bahala ka sa buhay mo. Sabihin mo. Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo mag-quit sa Lord, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo mag-quit sa Lord, bahala ka sa buhay mo. Siyempre, wala na tayo magagawa, Lord. Pinagpipringin natin ang kaluluwa. Pinag-encourage natin. Gusto natin talaga manatili sa Panginoon. Pero sila yung personally nagde-decide na I rather to quit or I rather to resign. Instead of continuing my service to God. So, ganun po ang karamihan tao. Kaya nga po, alam niyo po, dito po sa pag-aaralan po natin, mayroong isang propeta labis na nasaktan. Yan. Alam niyo kung sino yan? Ha? Obviously. Alam ko, sasabihin ko si Isaiah. Nakik-Jeremiah tayo. Tapos pag sinabi niyo, Isaiah, wow, very good ka. No? Okay, sige. Tingnan po natin. Jeremiah was a witty prophet. Iniyakan niya talaga yung katigasan po ng mga tao po noong araw. Iniyakan niya po yung mga Israelita na walang ipinaglaban, kundi yung sarili nilang kagustuhan. Na kung saan ipinipilit sa kanila nitong si Jeremiah, yung mga bagay na pinapasabi ni Yahweh sa kanila. Pero, they
they insist it, they resist it, at patuloy nilang nire-reject yung mga salita na yun. Kaya parang nahirapan po ito, nag-suffer po talaga ng todo ito si Prophet Jeremiah dahil ayaw pong makinig at ayaw pong tanggapin nila yung paalala ng Panginoon para hindi sila mapahamak. Right now, ganun din po sa atin ngayon eh. Minsan masakit sa kalooban ng pastor na makita na talaga nagre-rebelde yung isang Kristiyano o nakikita niya na umaayaw, tumitigil, nagkukwit at pinipili yung ibang bagay na wala namang kumbaga parang temporary things lang in their life na hindi naman nila mapapakinabangan pagdating ng araw. Okay, Jeremiah living in troubled time. Siguro mas matindi pa dito sa panahon natin ngayon. Or baka sabihin ko na mas matindi itong panahon natin. Kasi ng mga panahon po na iyon, makikita po natin na talagang they are dedicated to God. Ito po mga tao na ito, nandun naman yung dedikasyon nila. Kaya lang po, noong time na pagka inaabot na sila ng mga bagay-bagay sa buhay po nila, doon po sila mabilis na dumibag kay Yahweh. He was given difficult message to proclaim. Ito yung number one na napakahirap po sa isang mga propeta, sa isang mga ngaral. Yung po magpahayag ng katotohanan pagdating po sa mga tao. The trials of his people made Jeremiah a man of tears. Ngayon, tingnan niyo po yan. Kung yung mga tao po doon ay mayroon na rin po mga trials, so mas lalo po sa panahon po natin ngayon. Kasi ang panahon po natin ngayon, talaga nakapokus na halos ang tao sa laman na lang. Amen. Sa mga bagay na lang dito sa sanlibutan. Doon sa panahon po nila, pero kumbaga parang si Yahweh kasi parang sabihin pa natin nandun kasama pa nila eh. Yung presence talaga ng Lord, talagang bumababa talaga doon eh. At nakikita nila sa pamamagitan ng kaluwalhatian, ng glory. Nakikita po nila yung glory talaga ng Lord. Amen. Pero ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang dami po yung kumbaga parang pinabaliwala na lamang po. Okay lang naman itong ginagawa ko. Parang hindi sila natatakot kung ano yung bagay na pwede nila maranasan nang wala ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya parang they are easy to go and let everything into His hand. Parang, sige, kaya ko to. Ako na lang bahala sa sarili ko. Ganun po ang tao po ngayon. Now, tingnan po natin ito po si Jeremiah, why he suffered. Why is Jeremiah referred to as a suffering prophet? Bakit po ba siya tinawag na suffering prophet? Tingnan mo po most of the message they had to give were very unpleasant to hear. Katulad din po sa panahon natin, sakit tayo ng pakinggan ng sinasabi ni Pastor. For example, repentance, judgment, impending destruction, sin, and the displeasure of God concerning His people behavior. Yan. Kapag sinasabihan ka, halimbawa, yan, yung kasungitan mo yan, tanggalin mo yan. Yan, yung pagiging tardy mo pagdating sa church attendance natin, tanggalin mo yan. Nagagalit tayo noon. Pero, mas higit pa po yung mga bagay nito na ipinahayag na masakit ni Jeremiah. At ito, hindi nila alam na yung salita na yun ay pinapahayag. The message that he delivered was coming from God. Galing kay Yahweh. Amen. Kaya nga, nagalit po talaga si Yahweh po dito eh. Kaya nga, ito po si Jeremiah mismo, halos talagang give up siya. Parang gusto niya talagang bitawan yung pagiging propeta niya. Tingnan niyo po Ano po kaya maiisip natin kung ang isang propeta ay bibitaw sa pagiging propeta niya? Ano yung maiisip niyo po? Ano yung papasok sa iyo? Bakit kaya anong bitaw ko? Bakit kaya? Walang pera? Wala namang kasing sweldo? Ganun ba? Paano? Ano kaya yung papasok sa inyo? Wala kayo dyan? Nandiyan pa kayo? Ano yung pumasok sa kanya dito? Ngayon, paano ba wala naman ito eh. Hindi naman tatanggapin ng tao ito eh. Parang kasi sa isang propeta na nagpagdala ng salita ng Diyos, masakit na walang nakikinig. Yan, parang ganyan. Diba? Yung tinatanong pero hindi sumasagot. Masakit po yan gano'n Pagdating sa isang preacher o sa isang pangangaral, yung ba, nakikinig, pero mamaya pa yan, natutulog na. Masakit po yun. Kaya nga po, nagsakar po talaga itong propeta na ito.
ito na si Jeremiah. Now, tingnan pa po natin. Jeremiah is good example of a enduring prophet who experienced suffering because of his total commitment to God. Kaya lang, hindi siya makapitaw-pitaw kasi he commit already his life to God. Amen. Hindi katulad po ng kapanahunan po natin ngayon, marami na gusto maglingkod sa Panginoon, but they easily uncommit their life to Jesus. Amen. Madali po na napitawan yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ano sa akin kung mawala ako? Ano sa akin hindi na ako Kristiyano? Ano sa akin kung lumipat ako? Ganun po tayo At hindi natin nalalaman kung si Jeremiah nasaktan dito, nagsagal yung kanyang espiritu, how much more kaya si Lord para sa iyo ngayon, sa oras na ito? Ano sa palagay mo? Tuwa sa iyo, yan mo naman. Wala ka nang gaano sa akin. Tuwa-tuwa ako sa iyo. Ganon kaya si Yahweh? Hindi po. Sa palagay niyo, ganyan kaya yung mararamdaman ng Lord? Hindi. Nagdadalamhati siya. Dahil alam niyo kung bakit? Because yung kanyang ginawa is more than the riches of the world. Amen. Ito, yung krus, pinaghirapan niya. Amen. Hindi niya po ba alam na kung gaano kabigat ito, na ikaw nang iniligtas niya, bigla na lang sa isang iglat, bigla kang mawawala ng gana, sino kayong propeta ang hindi bibitaw? Nakita niyo, even Prophet Elijah, na kung saan, di ba, parang na-depress siya, and gusto niya na parang magpakamatay na siya. Alam niyo kung bakit? Kasi they are desperately, when they see a Christian who is falling, kapag nakakakita sila ng nalalaglag na mananampalataya kay Kristo, Amen. and they suffer too much, their soul, yung aming kaluluwa, yun yung nagsasuffer, yun yung bumibigat. Kasi kapag nakikita namin, wala kang interest, umaayaw ka, hindi ka makatagal, mas iniisip mo yung pansamantalang buhay, kaysa sa buhay na wala kang gana, binibigay siya ng Lord, doon po nagsasuffer yung kaluluwa po ng isang nagpapahayag ng salita ni Yahweh. Amen. Speaking out for God brought Jeremiah persecution. Tingnan niyo po ito Akala niyo siguro masarap na dinediretso kayo ng pastor. Even sa pastor o propeta ay hindi po magaan din po itong bagay nito. Why? Kasi ito po mga salita na ito, yun yung magkakos po talaga sa kanila ng persecution na kung saan lalaban kapag hindi handa ang kalooban, babanggain o gagawa ng masama yung mga lingkod na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya nung tayo na yan, ito po si Jeremiah ay hanggang katakot-takot yung death threat. Yung great threat na inabot po itong si Jeremiah noong mga panahon na yan. Kaya parang na-depress din po ito si Jeremiah at sa takot niya parang is willing to give up, is willing to resign and to quit and go into what his task given to him. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, be fair to God. Be fair to your teacher, to your pastor. Kailangan maging fair tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi sino yung gumawa? Itong si Jesus, kung mapapansin natin, inilaban ka Ganun lang kasimple yan inilaban ka. Ipinapanalo ka ng Panginoon. And then ikaw, wala lang. Parang halimbawa ibinuwis niya yung buhay, no? Ibinuwis niya yung buhay niya para sa iyo, para iligtas ka. Tapos ikaw sa isang iglat lang na walang ka na ng pera, ayaw mo na. Hindi sila. Nakikita po ba namin yung bagay niyo? May ika po natin. Telling the truth cause his prophet his freedom. Now, dito pinapakita po dito na yung pagsasalita niya po ng katotohanan, ito po yung talagang dayunin ng mga lingkod ng Diyos. Kaya kahit na masaktan ka, sasabihin po talaga sa iyan. But ito po ang nangyari po dito. He was stricken by Pasur, the son of the high priest. Anong ginawa po sa kanya? Itong si Pasur. Itong si Pasur, ginawa pinabugbog po itong si Jeremiah. Hanggang sa parang bugbog siya at halos nakahandusay na po talaga itong si Jeremiah at gusto nilang ipakulong talaga at hindi pakainin, di ba? So, kung mapapansin po natin dito, so, itong si Jeremiah was concerned for the soul of their people. Amen. Ito po si Jeremiah, gusto lamang na maligtas yung mga Israelita ng mga panahon na yun. Pero,
na po siya. Di ba kung minsan, ganun din po tayo sa panahon natin. Galit na galit tayo kung pwede nga lang batuhin ng bangko, yung pastor na tumindaretso sa atin dito na patuloy na patama ng patama sa atin. Di ba kung minsan parang ganun po tayo. Na kung minsan nga kapag halimbawa ay parang sa galit mo dahil nasasaktan yung kalooban mo, every time na binibitawan niya yung salita na mensahe ng ating Panginoon, nasasaktan tayo, na parang kapag hindi mo control talaga yung sarili mo, ang sasabihin mo, sobra eh. Grabe na ito eh. Pine-personal na ako nito eh. Actually, ang Lord na po may personal na sa akin. Bakit? Kasi we are on the wrong lives. Amen. Mali yung pamumuhay natin. Amen. At hindi niya pa talaga prepared sabihin sa iyo, kapatid sa Panginoon, okay yan, tama yung ginagawa mo. No. Because we are on the wrong track. Mali yung dinaraanan natin. Kaya nga, pinadala niya ito si Jeremiah just to direct them into the right in Christ Jesus, into the truth. Yung totoong pamumuhay, doon niya dinadala itong mga tao na ito na hindi matanggap-tanggap itong mga tao na ito sa panahon po nila. Now, tingnan po natin. Why wouldn't this discouraged preacher resign? Pero bakit kaya ito pong si Jeremiah ay hindi talaga natuluyang mag-resign? Alam nyo, maganda rin po ito para maintindihan po natin kung bakit hindi ko kailangan na bumitiw talaga sa Panginoon. Tingnan po natin. Una, para hindi ka makabitaw sa Panginoon, you make sure of God's call. Kailangan tayo din po mismo, katulad po ni Jeremiah, alamin mo yung talaga totoong pagtawag mo. Amen. Alamin mo kung bakit ka tinawag ng Lord. Alamin mo kung ano ba yung bagay na tungkulin mo pinagagawa sa iyo ng Lord. Pero alam mo, kapag hindi mo talaga alam yung calling mo pagdating sa Lord, talagang ikaw mismo gigibat ka. Bakit? Kasi hindi doon patungo eh. Amen. Halimbawa, meron kang gustong puntahan sa iyong paglilingkod sa Panginoon, pero hindi naman yun yung pinapapuntahan sa iyo ng Lord. Now, anong gagawin ng Lord ngayon? Hindi ka sasamahan doon, ipipilit ka doon. Bakit? Hindi yun yung plans niya sa iyo eh. Amen. It is not the plans of calling to you. Amen. Hindi yun. Kaya ang gagawin ni Lord doon, hindi ka niya sasamahan doon, hahatakin ka ngayon. Amen. Eh tayo naman, ang attitude po ng karamihan mga Kristiyano ngayon, kung ano yung gusto nila, yun ang gusto nila gawin. At kung ano yung gusto ni Yahweh, yun ang ayaw natin gawin. Kaya nga, kung minsan, alam niya, nagiging disobedient tayo without knowing. Amen. Nang hindi natin nalalaman, akala natin, basta ako, nagpupunta lang ako sa church. You must know. Make sure na alam mo yung calling mo kung bakit nasa church ka. At para sa ganoon, hindi ka mawala ng gana. Kaya nga, alam niyo, we are losing our appetite to God. Why? Because they did not know what was the really calling of God to them. Hindi kasi nila alam. Kaya nga, every one of us must know your calling. Make sure na alam mo talaga kung anong panawagan mo. Hindi na basta, basta ako, alam ko, kailangan ko lang mag-church. Kailangan ko lang makinig ng salita ng no. Ito po mga tao na ito na hinandal po at pinagsabihan talaga ng katotohanan nito si Jeremiah, they are people of Israel. Amen. Now, kung papasingin po natin sila, obviously, hindi yan lahat naglilingkod. Amen. Pero, ano yung ini-impart sa kanila o sinasabi po sa kanila dito si Jeremiah? Yung pagkuhin yung pamumuhay nila. Amen. Yung inapit nila at ikutin nila yung buhay nila kay Yahweh. Now, how can we say that your life was really committed to God? Dahil nagsisimba na ako, no? Tayo mo nga hindi mag-church So, that is not commitment. Amen. Amen. Ang commitment talaga, na kahit bumabagyo pa, kahit nagbabagsakan ng bituin, kung halimbawa meron tayong pagsamba sa Panginoon, sasamba ka pa rin. Amen. Ganun po yung commitment natin sa Panginoon, Amen. na hindi hadlang yung karamdaman, hindi hadlang yung kawalan, hindi hadlang kung ano ba yung mga bagay na pinagdaraanan mo, na nagsasabat ka dito sa bagay na ito para tigilan mo yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Just take note. Gusto ko po na ma-remind po kayo noon na walang sino man makakapigil po sa atin. Walang sino man makakahandang po sa atin. Like Paul said, sino makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Hindi ang kahirapan, hindi ang kahubaran, hindi ang pagbubuo, hindi ang karamdaman, hindi ang kagutuman. Walang sino man makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kapatid sa Panginoon, wala po tayong dahilan. Wala tayong reason para sabihin sa Lord, Lord,
pahinga muna ako ngayon. Lord, maglinggo muna ako ngayon. I tell you one thing. Ang Diyos mismo nagsasuffer para sa iyo. Dahil masakit sa Panginoon na marinig sa atin po yung mga bagay niyo. Kaya nga, ang Diyos, tinitignan niya talaga kung hanggang saan kayo. Kaya kung mapapansin mo, ikaw parang sinasabi mo, Lord, ayoko na ng problema, suko na ako. Pero still, the Lord gives you problem. Amen. Bakit? Kasi tinitignan niya talaga kung titibay ka o Amen. bibigay ka. Sabi mo nga sa tabi mo, titibay ka ba o bibigay ka? Titibay ka ba o bibigay ka? Yan. Sabi nga po, nung nabasa ko survey about spiritual, yung mga Kristiyano sa buong mundo, 90% bumibigay. And the 10%, yun lang yung nagre-remain. At later on, hindi pa kami sigurado. Sabi ko gano'n. Just only 1% o 0.1 lamang yun natitira talaga na nag-i-stand talaga for the glory of God. Kaya, let us make sure na doon sa 0.1 na yun, kasama ka. Amen. Ako, napakahirap doon. Buong mundo po yun. Hindi po dito lang sa church sa Jacob po yun. Amen? So, kaya nga po makita po natin yun. Many today doubted about His calling. Marami po sa atin ngayon na hindi po talaga alam, ano ba talaga? Bakit ba talaga ako nandito? Bakit ba ako nagsasayaw sa Lord? Bakit ba ako nakikinig ng salita ng Diyos? Hindi lamang po yun. At dapat na talaga, we search for our ministry to God. Amen. We search for our calling. Amen. At dapat na malaman po natin yun. Hindi ganun lang kasimple paglilingkod sa Panginoon. You must know it. Surely, kailangan alam na alam mo po talaga yun. Kasi kung minsan yung iba pupunta sa church, so pasok sa church, even though they are new, bago lang po sila mananampalataya sa Panginoon, and then sasabihin na nila, ganyan, ganyan, yan ang gusto ko. Sino na yung nagtatalaga sa buhay nila? Hindi sila nagsasearch, hindi po nila tinutuklas sa Panginoon. Kaya nga, alam niyo, maraming proseso sa paglilingkod natin sa Panginoon. And one thing na ginagawa proseso sa atin, yung ating involvement into our ministry. Amen. At pag nato kayo sa ministry, hindi actually yun na yung calling niya sa Lord. That was only basic. Amen. Basically, yan ginagawa natin. Yung inyong pag-worker, yung inyong pagdadancing, yung pag-acquire. Basic lamang po yan. At hindi pa po yan yung talagang calling natin pagdating sa Lord. Amen. At matutuklasan po natin yan kapag kinumit na natin yung buhay natin sa Panginoon. And the Lord will tell you the true things of His calling into you. At doon natin malalaman yung bagay na yun. Kaya nga, because of our ignorance to our call, doon po tayo talaga nawawala ng gana. And easy to give up. Easy to resign. At minsan, hindi na tayo inaabot ng pagtuklas doon sa calling natin. Bumibitaw na tayo. Nagre-resign na tayo. Kaya nga kung minsan, alam niyo, nanghihinayang ng Lord eh. Nandun ka na eh, nakuha ka na ng Panginoon eh. Tapos, mag-give up ka pa. Alam niyo po ba kung gaano kahalaga kay Jesus yung isang kaluluwa? Siguro nakatandaan niyo yung last Sunday na topic po natin, ano? Kung paano si Jesus mahalaga sa kanya yung kaluluwa. Kahit saan siya magpunta, kahit saan lugar siya dumaan, meron siyang ililigtas at meron maliligtas. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ikaw mismo, kung ikikita mo yung iyong sarili sa Panginoon, ang ibig sabihin po ito, ang Diyos po mismo, nasasaktan. Not only your pastor, not only your church, not only your brothers and sisters here, hindi lang sila yung masasaktan doon, kundi ang Diyos mismo. Kasi kung halimbawa, yung pastor mo nasasaktan dahil nawawala ka sa paglilingkod, nagpipail na yung espiritu mo, how much more ang Lord? I tell you the truth, na kapag nakikita ng isang pastor na wala kang kagana-gana pagdating sa mga bagay sa Panginoon, nasasaktan ng isang pastor, how much more kaya si Jesus? Siya yung nag-aalay ng buhay eh. Amen. Siya yung nagsakripisyo. Amen. Siya yung pinatay. Amen. Siya yung nagkalasog-lasog ang katawan para lamang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Yung pastor, nagsasalita lang naman yan eh. Pastor, ang pinakamabigat lamang na naranasan niya, yung puyat niya, yung prayer niya. Pero ang Diyos, ang Panginoon, anong ginawa niya? Inalay niya yung kanyang buhay. Tinugod niya yung kanyang pagka-Diyos. Nagpakaalipin siya. At binago niya yung kanyang nature.
From godly nature to human nature. Amen. Hindi po ba napakahirap yun? Amen. Hello? Amen. Yung ang buhay mo, banal na banal. Walang kasalanan. Tapos bigla na lang tatagdawin ka ng kasalanan, ibubuhos sa iyo yung kasalanan ng buong mundo. Doon pa lang, mabigat pa sa virus na kung ano yung tumapo sa kanyang katawan. Amen. Kaya nga kapatid sa Panginoon, kung naiintindihan mo lamang itong mga bagay na ito, ikaw mismo mahihiya ka sa Lord eh. Amen. Ikaw mismo kahit sa pastor mo, mahihiya ka na lumaban. Mahihiya ka na magsalita ng hindi maganda. Kasi alam mo na kung yung pastor mo merong design na mailigtas ka, how much more itong Diyos na ito na nag-alay ng buhay. Amen. Kapatid, alam niyo po, hindi naman po sa pagmamayabang. Ewan ko, bakit sa akin po, tumubo na sa puso ko yung malasakit po sa kaluluwa. Siguro dahil sa calling ng Lord. Dahil siguro sa trabaho ko sa Panginoon, kaya siguro nilagyan niya ako ng puso gano'n. And one thing na napakahalaga po talaga sa Kristiyano, yung magkaroon tayo ng compassionate heart. Amen. Yung mahalaga sa iyo yung katabi mo. Yung mahalaga sa iyo yung wala dyan sa upuan na yan. Yung mahalaga sa iyo yung mga tao sa paligid mo. Alam niyo, yun po yung kailangan po talaga natin. Para na sa ganun, hindi tayo mawala ng gana sa mga bagay sa Panginoon. Amen. And then you make ready to quit. Mga kapatid sa Panginoon, alalahanin po natin na ang Diyos nagpakahirap sa atin. Amen. Amen. At huwag niyo po sayangin na, okay na to, basta, tao sa church, okay na yan. Hindi po ganun. Ang kailangan po talaga natin matuto, yung magkaroon talaga tayo ng real commitment sa Lord. Amen. Yung talagang pinapasakop natin yung buhay natin, ipinakokontrol natin sa Panginoon yung buhay natin. Amen. Kaya alam nyo, ito po si Jeremiah, nung time na po yun, give up din po siya eh. But he really knows he's calling from Yahweh. Amen. Alam niya talaga, sigurado siya yung panawagan niya, pero bumibang pa rin siya. Pero how much more tayo po, na hindi natin alam yung ating talagang totoong panawagan sa iyo ng Lord. Ikaw ba, alam mo, halimbawa ngayon sa oras nito, nakaupo ka dyan, alam mo ba kung anong panawagan sa iyo ng Panginoon? Alam mo ba yung kasiguraduhan talaga ng panawagan sa iyo ng Lord? Alam mo tayo yung frankly, baka nag-struggle ka pa rin kung ano yung gusto mong gawin sa Panginoon eh. Baka until now, gusto mo pa rin i-pursue yung mga bagay-bagay na pinangarap mo sa mundo lamang eh. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mag-isip-isip po tayo. Amen. Dahil alam nyo, si Jeremiah po mismo is mightily used by God. Mightily. Pag sinabing mightily, talagang matindi yung pagkatawag po talaga sa kanya. Kaya nga, he was a major prophet, one of the major prophet. Amen. Hindi po siya yung mga minor prophet lamang po sa panahon nila, kundi major prophet. Pag sinabi major prophet, talagang matindi talaga yung panawagan niya. Pero still, ano sabi niya gano'n? I will not speak anymore in His name. Hindi na ako magsasalita sa pangalan ni Jesucristo, ni Yahweh. Ganun din tayo kumisan eh. Ayoko na. Ayoko na maglingkod. Pero alam nyo, ito po si Jeremiah, hindi niya tinuloy yun. Jeremiah had been telling people about God. He had been speaking with God's authority. Ginagamit niya pa rin yung authority ng Diyos, yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon para lamang po gawin yung tungkulin niya. Mga kapatid sa Panginoon, if you are not ready to listen right now, you can go. Amen. Amen. Sorry po to tell you. Kung ayaw niyo po makinig, pwede po kayo lumabas. Kasi papagayin na naman po natin itong tinuturo na doon sa atin dito eh. Okay lang, you can go. Kung ayaw niya po talaga makinig. I will not speak anymore in His name. Sumuko na po, tumibang na po itong si Jeremiah. Parang sinasabi niya, tigas na ulo nito mga tao na ito. Puro palagal, tiyawin ito. Hindi na sila rumispeto. Then, basahin niyo po ito para na sa gano'n. Hindi niya sabihin na parang meron lang ako pinapakinggan po sa inyo. Basahin niyo, ito kabuuan po nitong chapter nito. At hindi lamang po yan. Totoo sinabi po yan, katulad po ng binasa natin kanina. Ano ba sabi po ni Jeremiah po dito? Give up na siya eh. Kaya lang, alam niyo, hindi niya talaga ma-give up talaga yung tungkulin niya, yung talagang panawagan niya sa Panginoon dahil alam niya na wala siya mapapala kung hihiwalay siya sa Panginoon. But due to, sabi po dito, but due to discouragement, he won't to speak anymore in the name of Yahweh. Alam niyo,
Dahil nga po, kung papansinin po natin, isa po sa naging problema po nito si Jeremiah, yung discouragement. Yung wala po mga tao sa kapanahonan na gusto makinig sa kanya, gusto tanggapin yung kanyang pangangaral. Pero ang hindi po nila alam dito, that message is belong to God. Dahil po kay Yahweh yung mensahe na yun, at yung mensahe na yun ay ipinapasabi lang sa kanila. Amen. Ngayon, pansinin niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi ko ba natatakot na baka mamaya itong mensahe na ito ay para sa iyo talaga? Baka mamaya, ang Diyos mismo ang nagsasabi na ito ang sabihin mo dito sa tao na ito. Baka kaya kung minsan nasasaktan yung kalooban natin, alam niyo kung bakit? Baka dinendorate yung mga nandun. Kasi hindi siya pwede magsalita sa iyo eh. You may be killed. Amen. Mamamatay tayo. Kapag narinig mo yung talagang kabanalan ng tinig ng ating Panginoon, gusto ko malaman mo kapag ikaw mismo, hindi mo tinatanggap yun, pwede ka pabingin. Pwede na mapapala yung katawan mo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, yung mas no God. Kaya ito si Jeremiah, alam niyo po, bumawi si Jeremiah kasi bakit? Ayaw niya rin kasi na mapahamak yung mga tao. Ayaw niya na maparusahan ng Diyos ni Yahweh. Ito po mga tao na ito na kanyang pinagwiwigaan. Serving God has been His life works. Alam niyo, dapat tayo po mismo, kung tayo talaga gusto pag-ikot sa Panginoon, dapat ito na po yung talaga buhay natin eh. Ilagak niya na yung buhay niya sa paglilingkod sa Paginoon. At huwag niya na po pakisahihin sa mga bagay-bagay. You need to be a mature Christian. Amen. You need to know what's your calling to God. Alamin mo ng todo yung calling na yun. Hindi na yung para makapagpagisan pa tayo o ano pa. Amen. Hindi naman tayo na pwede makipaglaban sa mensahe ng Diyos eh. Amen. Always listen. At lagi natin maunawaan na mayroong pong pastor na nakapapahayag po talaga. Amen. Amen? Amen. Kahit sabihin mo, halimbawa, ikaw, parang you take it personally, ako yata to, sa akin yata pinapatungkol to. Kahit wala ka dito, ipipreach pa rin yun. Maniwala po kayo doon. Amen. Bakit? Kasi hindi lang naman po kayo yung inaabot ng Diyos eh. Amen. Kahit na sino po aabutin po talaga ng Panginoon. Ito na selfish. Nakakala ko parang ikaw lang yung pinatutungkulan ng mga bagay na ito. Sabi po ng Jeremiah chapter 4 verse 5, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipamili at ipananak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Come on, kapatid sa Panginoon. Bakit mo halimbawa itong oras na ito? Hindi mo alam na pinili ka pala ng talaga ng Panginoon. Tapos, ikaw mismo, because of your unknown calling to God and you are not sure of your calling to Jesus, kaya anong ginawa mo? Binali-baliwala mo lang yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya paano mo ngayon malalaman to make sure of your calling with God? Paano mo ngayon maiintindihan ngayon yung tawag ng Panginoon sa iyo? Hindi mo maiintindihan yun kung hindi ka magpe-focus to the given message of God. Amen. Kaya nga marami po akala nila naglilingkod na sila sa Panginoon. Why? Because they are dancing. They are involved in the singing ministry, ito dancing ministry. Akala ba yun na po yun talaga paglilingkod natin sa Panginoon? Because you are a worker of this church? I tell you one thing, umpisa lang yan. Amen. At hindi pa po yan yung talagang totoong paglilingkod. Amen. Kapatid sa Panginoon, kung mapapansin po natin, lahat ba ng dancing nag-aakay? Lahat ba ng worker nag-aakay? Lahat ba ng mga nasa singing ministry nag-aakay? So supposed to be, alam niyo po ba ang paglilingkod talaga sa Panginoon? He's focusing into the salvations of man. Amen. Yun po yung talagang paglilingkod sa Panginoon. At kapag naka-involve ka na into soul winning, ibig sabihin nun, unti-unti mapapatid mo na kung anong talaga yung totoong panawagan sa iyo ng Panginoon. Kaya nga mahirap bitawan yun eh. Bakit? Kasi ang daming kaluluwa na asanalay sa isang taong tinawag ng Diyos. Amen. For example, halimbawa si Brother Sebastian, yung panawagan niya sa Panginoon, kung gigibap niya, alam niyo po ba, in the near future, pwedeng maraming kaluluwa na madala niya at maiakay niya sa Panginoon. Amen. Halimbawa, let's say, kayo mga kabataan kayo, while you are here today, ibig sabihin po nun, sa inyo mismo, mayroon na mga kalinap na kaluluwa para iligtas po natin. Kaya kung i-ignore natin
natin, babaliwalain po natin yung panawagan ng Panginoon sa buhay po natin. Ay dahil one thing, nagkakasala ka sa Panginoon. Amen. Alalahanin mo na ang Diyos ang pumili sa ating lahat dito. Amen. Wala sino man sa atin dito na hindi pinili ng Diyos. Kaya nga lang po, nawalan tayo ng gana eh. We build our spirit to God. We build our appetite. Nawalan tayo ng gana sa mga bagay sa Espiritu, kaya we can easily resign. We can easily quit. We can easily ungo doon sa mga bagay sa Panginoon. Kaya nga, hindi na natin dinidiscover kung ano yung panawagan sa atin ng Panginoon. Eh, basta, yun na, parang, okay, nagsisimba ako, involved ako sa church na yun, okay na yun. Kaya nga, kapatid sa Panginoon, you must know, surely, yung calling mo sa Panginoon. Amen. Sa totoo lang, alam nyo, dapat nga po nito, you must be submitted your spirit into the Lord. Amen. Kasi kung hindi mo isasubmit, isusuko yung espiritu mo sa Panginoon, hindi mo talaga maiintindihan ang salita ng Panginoon. Amen. At first, Jeremiah had been a great preach. Siya po mismo, natakot po siya. Sabi niya nga po sa Jeremiah chapter 1, verse 5 to 6, bago ko pa ipaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoon Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. He rejected. He ignored. Kung baga parang, hindi naman talaga itong panawagan ko eh. Minsan ganun po kasi tayo eh. Tayo yung kumbaga parang nagsaset ng panawagan sa ating sarili. Hindi ang Lord. Ang Lord pinili tayo sa isang bagay, pero madalas kinokontra natin eh. Pag sinabi sa iyo ng Lord, kung ikaw ang taga-ayos ng upuan dito, ikaw lang yung mag-aayos niyan. Huwag mo papakilaman yung ibang bagay. Kasi doon ka pinoprocess ng Lord eh. Amen. Kaya nga dapat maintindihan natin ito. Pero if we want to involve and commit our life into the Spirit of Jesus Christ, hindi natin maiintindihan yun. Remember that Jesus, nagtatagpo siya ng fivefold ministry na tinatawag. At yung fivefold ministry na yun, yun ang kalalagyan ng bawat isa na naglilingkod ngayon, na naka-involve ngayon into the body of Christ. Amen. Kaya halimbawa kayo, kung papansinin po natin, involved lang kayo sa church as a worker, as a dancing, as a singing, as a choir, as an instrumentalist, as a worker. Kung papansinin po natin, hindi pa po yun yung tinatawag na fivefold ministry, which is prophet, pastors, apostles, teacher, and evangelist. So yung fivefold ministry na yun, dapat doon tayo papasok lahat. Amen. At kaya na tayo mapapasok doon kapag ka talagang spiritually grow na yung sa katulad po natin. Pag tayo po yung paguna at pag tayo po ay talagang kagamit-gamit na, doon po tayo papasok po doon. Kaya kung mapapansin po natin, saan po ba nanggagaling yung mga pastor? Minsan doon din sa mga song leader, doon din sa mga choir, doon din sa mga instrumentalist, doon din sa mga worker, doon din po bumabunot ang Panginoon na mga maglilingkod sa Kanya ng talagang totoong calling na tinatawag. Kaya kung nagtataka ka until now, hindi mo pa alam kung ano yung talagang purely calling mo sa Panginoon, alam nyo, tayo po ipahintulutan natin yung process ng Lord sa buhay natin. Kung minsan hindi niyo po ako napapansin, ito po yung mahirap po talaga sa pastor eh, to lead their congregation. Kasi kung minsan, ililid po tayo, nakikita ng pastor, may calling ka. And then, ang gagawin ng pastor, uhubugin ka ngayon, itatrain ka ngayon. Kaya lang ang problema, because you don't want to do your calling unto God. Hindi ka interesado, you're not interested to your calling. Kaya ang gagawin mo ngayon? Tatanggihan mo ngayon. Hindi ka ngayon magpapatrain. Kaya ano mangyayari doon? Ma-upset lang po yung pastor dahil yung calling sa iyo, nakita ng pastor pero ikaw mismo, hindi mo nakita yung calling mo. Amen. 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 Kung maaari naman sabihin po natin na kahit tinatawag tayo ng Panginoon, pero reklamo ka ng reklamo, hindi ko kaya, pastor, mahirapan ako, pastor, may trabaho ko, nag-aaral ako. Ganon din po tayo katulad ni Jeremiah, person. At first, tinanggihan niya talaga yung gusto ng paggawa sa kanya ni Yahweh. Hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. We had the same problem with Jeremiah. At kung hindi nyo napapansin, mas priority po natin gawin eh. Mas excited tayong gawin yung mga bagay sa labas eh. Hindi nyo napapansin, sa school, sige, go tayo dyan pag sinabi ni teacher. Sa trabaho, go tayo dyan pag sinabi ni boss. Sa pamilya, go tayo dyan pag sinabi ni nanay, ni tatay.
Mga kapatid sa Panginoon, pero pagdating sa Panginoon, di ka makagugo. Pag sinabi ng Lord, ito yung gampanin mo, ito yung gawain mo, pero ano sasabihin mo, pag-iisipan mo muna. Pag-aaralan ko muna mabuti. Hihingi muna ako ng confirmation. Pastor, wala nagsabi sa iyo, confirmation ka ba? Ibig sabihin yun, your pastor is being used to you by God. My God. May pinag mo namin. Ang Diyos na nga yun nagsasabi sa iyo through your pastor Kasi yung pastor mo nga yun, ibigay sa iyo para sabihin sa iyo yung mensahe ng Diyos sa iyo. Kaya kapag halimbawa sinabi sa iyo ng pastor mo, tigilan mo itong ganitong kasalanan, tigilan mo. Ang ibig sabihin niya, Diyos na ang nagsasabi sa iyo. Tandaan niyo ba si Moises? Ang sabi niya kay Moises, gagawin kitang Diyos na parang Diyos sa harapan ng Paraon. Kapatid, why? Because he represent Yahweh. He represent kasi Yahweh. Sino ba yung represent namin dito? As a pastor, sino ba yung represent namin dito? Jesus! Parang ba yung nagsasabi sa inyo, may bumubulo si Satanas. Pala ka sa buwan mo. Balik ka pa saan mamaya ni Satanas. Joke lang. Pero ang totoo po talaga niyan, the voice of God was their prophet. Amen. Tandaan po natin yan. Their prophet was the voice of God. Kaya pagpalibalitangin po natin yan, ang dinig talaga ni Yahweh, yung mensahe ni Yahweh ay pinapadala niya sa mga propeta. No. Tingnan po natin ito. God converted Jeremiah's calls to the ministry. Tinawag po ito talagang, sinabi po talaga, ang Diyos talaga ang nagsabi po dito, nag-convert po dito kay Jeremiah na sa kanyang panawagan. How could Jeremiah resign when he had been called by God? Halimbawa kahit tayo, tanongin mo yung sarili mo, paano ako makakabitiw sa ministry ko kung ito yung panawagan sa akin ng Lord? Kapatid sa Panginoon, uulitin ko po yung sinabi ko kanina sa inyo, kaya kayo bumibitiw sa mga tungkulin natin, you know why? Dahil hindi ka sigurado sa panawagan sa iyo ng Lord. Pero, kapag sigurado ka sa panawagan sa iyo ng Panginoon, ikaw mismo sasabihin mo katulad ng sinabi ni Jeremiah, paano mo resign kung ito yung panawagan sa akin ng Diyos? Because he respect God highly. Hindi niya mabibig, Lord, ayoko. Alam niya kasi, kung bagay parang kamatayan para sa kanya kabiguan at tanggihan ng Panginoon. Ngayon, tanungin mo yung katabi mo. Alam mo ba, nakabiguan para sa atin at tanggihan ng Diyos? Alam mo ba, nakabiguan sa atin? And you must know that. Dapat naalapin mo yan. Kaysa halimbawa na parang nagdadrama tayo sa Panginoon, nag-emo tayo, ayoko na Lord, ayoko na Lord. Ayaw mo. Hindi mo ba alam yung inaayawan mo? Alam mo ba kung ano yung inaayawan mo yun? Iwanagan mo yung isipan mo? Amen. We are not the sugar of the world, but we are the salt of the world. And as the salt of the world, ikaw dapat yung maging example sa bawat isa. Amen. Kaya nga yung stand natin, dapat pinapatunayan natin yan bilang mga asin ng sanlibutan. Dapat mayroong lasa ang paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi po yung pa-Islam, kapatid sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga sabi po ni Jeremiah, how could Jeremiah resign when he had been called by God? Paano makakabito ito si Jeremiah? Kung alam niya, ang Diyos talaga tumawag sa kanya. Ngayon, alam niyo, kaya po tayo, hindi tayo makapaglikod-likod sa Panginoon. Kasi hindi kayo sigurado kung ang Diyos nga talaga tumawag sa inyo. Now, para malaman mo yan, to build yourself into God. Amen. Lahat ng gagawin mo, makikita mo magtatagumpay. Amen. Bakit? Kasi kung talagang committed yung buhay mo sa Panginoon, hindi ka ipapayaman nun. Hindi ka magpipil kahit sino humangga sa'yo, kahit na sino humarang sa pagkawaga mo, hindi ka mapipigilan ng Panginoon sa kaya ng Panginoon. Amen. Kaya hindi mo mapansin, kaliwat kanan yung nagsasabi sa'yo, tumigil na kayo sa paglilingkod, umiwalay na kayo sa paglilingkod, umalis na kayo dyan sa kanyang gawain. Ang dami nagsasabi ng ganyan, pero hindi ka bumibitiw. Alam mo bakit? Because you are surely of your calling, kaya hindi ka makabibitiw. Even sometimes, hindi may problema ka, kahit na parang bigo ka, kahit nalalaglag ka, hindi ka pa rin makabitaw sa paglilingkod mo, hindi ka pa rin makabitaw doon sa ministry mo. You know why? Because you know that God is calling you at Diyos ang pagiging sa'yo. Kaya nang alam nyo kung minsan kasi alam nyo, pumupurol yung isipan po natin kapag nabubulungan tayo ng kaaway. Pero ang totoo lang yan, alam nyo naman talaga ang calling
calling niyo sa Lord eh. Alam niyo, hindi ka tatagal ng isang taon sa church kung ikaw mismo hindi mo alam ang calling mo. Kaya lang hindi ka sigurado, doubted ka. Pero kung accept mo yung bagay na yun, ito yung panawagan sa akin ng Lord, and you are willing to go into process, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, magiging matatag at matibay. Walang hindi tinawag ang Panginoon sa atin. Every one of us was being called by God. Kaya na kumisan ka, ayaw natin isabit yung sarili natin, ayaw natin isuko yung sarili natin sa Panginoon. Kaya we easily let go our calling. Kaya hindi nyo nakapasin, marami din po kuminsan hindi napapasakot talaga sa church. Bakit? Kasi nga they are doubted of their calling. Akala nila, pwede mangyari yung bagay na gusto lamang po nila. No, mali po. Lagi nyo tatandaan, ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang umuhubog sa atin. At hindi po tayo pa pwede po talaga na manangan lamang sa sarili natin because God Himself hate those people who use their own strength. Lagi natin tatandaan yan. Those people who live into their own understanding, ayaw ng Lord yan. He wanted for every believers to rely on Him. Kailangan tayo po mismo nakarelay tayo. Paging doon sa karunungan na makukuha natin, kailangan nagre-relay tayo doon sa ating Panginoon. Kaya we better learn into your church, we better learn into your ministry, we better learn into your pastor. At yan ang dapat na maintindihan natin. Ako sa totoo lang, saan po ako natuto? Sa mga pastor na nagkaan sa buhay ko. Sila yung nagturo sa akin at sa kanila ko nakuha lahat ng mga bagay na nalalaman ko ngayon. Kasi ang alam ko, sila yung ginagamit ng Diyos. Alam niyo, ibang klase yung mga naging pastor ko po. Mayroon talaga, halos hindi mo i-respeto, pero kailangan mong i-respeto. Bakit? Kasi sila yung ginamit, ilalaan ka ng Diyos doon. It is process. Mga sister, it is process. Huwag niyong isusuka yun. Amen? Amen. Magpasalamat pa rin kayo. Pag nakita niyo siya, magpasalamat kayo. Thank you, Pastor. Marami akong natutunan sa inyo. Amen? Amen. Okay, magtatanim ng sama ng loob, ugali noon. Kasi, ginamit pa rin siya ng Diyos para sa inyo. Amen. Although, tinitignan nyo lang kasi kung minsan, yung pangit sa Kanya, yung kasalanan niya. But always, keep in your mind, every one of us sin to God. Amen. Kaya lang, siguro, sabihin natin, ang naging mali lang doon, ayaw niyang i-give up yung sin niya, ayaw niyang isuko. Pero later on, marirealize niya rin yan, upon staying with God, doon niya marirealize na kailangan ko pala talagang bitawan ito. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, lahat kayo dito, kung meron kayong mga pastor, igalang niyo pa rin yun, i-respeto niyo dahil pinadaan kayo ng Panginoon. Amen. Kaya kung gusto niyo talaga na talagang masigurado yung inyong mga panawagan sa Panginoon, magpasailalim kayo sa pagtuturo ng pastor. Amen. Tingnan po, mamaliwanag po ba yun? Okay, tingnan po natin dito. Sabi po dito, how could Jeremiah resign when he had been called by God? Alam niya eh, Diyos ang tumawag sa kanya eh. Lahat tayo, ganito rin po. Diyos ang tumawag sa atin. Jeremiah chapter 1 verse 7 to 9. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Sana, pakinggan niyo mabuti yung sinabi ni Yahweh dito kay Jeremiah. Huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Minsan mga kapatid sa Panginoon, sabi ko po sa inyo, ang mga tagapagsalita ng ating Panginoon, pinadala lamang po ng Diyos yan. Amen. Inipusan lang po ng Diyos yan. Kaya never tayong magagaling sa kanila. Amen. Kaya tayong karapatan doon. If you know you're calling to God, tatanggapin mo lang kung ano yung paghubog sa atin ng Panginoon. Verse 8, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Sino ang nagsasabi? Si Yahweh. Amen? Wala tayong dapat na ikatakot. Wala tayong dapat na ikagalit. Kapag ang Lord ang nagsasabi sa atin, tanggapin natin yan dahil para sa ikabubuti po natin. Pagkatapos iniunan ni Yahweh ang kanyang kamay, hindi po ang ating mga labi at sinabi, ngayon ay ibinibigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Kapatid, bago maging pastor, ang isang pastor, hinipo na ng Lord yan. Amen. Sa inyo man, kung may nalabas na pastor po dito, hindi niyo pa alam, hinipo na ng Diyos yung labi niyo para maging sisiglan o daluyan ng kanyang salita.
Kaya ito, isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo. If you admire those people who preach the gospel of God, I tell you, pagdating ng araw, magpapahayag ka rin. Pero kung walang kwenta sa iyo, wala kang gana doon sa pakikinig ng salita ng Diyos, huwag mo nang i-desire. Dahil ikaw mismo, hindi mo gusto yung pag-preach talaga. Amen? Amen. Naintindihan natin? Amen. Alam niyo kasi nung una, bigay ko lang po sa inyo yung aking experience mo nun. First time na umating po ako ng gawin, namangha ako. Namangha ako doon sa nagsasalita kasi naupo ako doon sa harapan. Sabi ko, parang may lumalaro sa isip ako, ano itong pastor na ito? Sabi ko, hindi na uubusan siya ng sinasabi niya. Nakahanga talaga ako doon sa mga binibitawan niyang salita dahil sabi ko, saan kaya kumukuha ng karunungan itong pastor na ito? And then, hanggang sa pag-uwi ko ng bahay, alam niyo, iniisip yun. Lord, sabi ko, gusto ko rin ng gano'n. Gusto ko rin makapagsalita ng gano'n. Gusto ko rin makapagpahayag. Kaya alam niyo po noon, hindi ako pinapatulog ng Panginoon. Bago ako matulog, nagpipalit ako sa sarili ko. At dumating pa yung pagkakataon na akala ng nanay ko, nababaliw na ako. Kasi nakaharap ako sa habang yung Biblia ko, nagsasalita ako. Nagpipreach ako sa sarili ko sa pamamagitan ng salamin. Kapatid, kung ikaw mismo, nai-enjoy mo yung pag-share ng salita ng Diyos, I tell you, that was calling. Amen. That was calling. Amen. Baka isa kang teacher, baka isa kang pastor, o isa kang evangelist, pero pwede pong mangyari po yun. Kaya, i-pursue po ninyo yung bagay niyon. And do not contradict what was God's process in your life. Tandaan po natin, only, isabit mo lang yung buhay mo sa Panginoon. Huwag sa sarili mo. Amen. Pigilan mo na magsabit sa sarili mo. Magsabit ka sa pastor mo. Magsabit ka sa church mo. Amen. And especially, dapat na matuto po tayo makinig sa tinig po ng ating Panginoon. And remember, the voice of God are their pastor. The voice of God are their prophets. Yung mga tagapagturo. Kaya nga sabi po, di ba, galing sa kanyang puso. Amen? Amen. Kaya nga, ito po mismo, doon po mismo, makikita natin, di ba, kung confirm po natin, kung ano yung talagang panawagan sa atin ng Panginoon. Ikalawa, bakit po ba ito po si Jeremiah ay talagang hindi tuluyan po na nagbitaw? Dahil he was saturated with God's Word. Yan. Mga kapatid sa Panginoon, kung palabasa ka rin ng Biblia, ibig sabihin yan, you have calling. Ibig sabihin po niyan, yan din yung magpapatibay sa iyo para hindi ka bumitiw sa Panginoon. Amen. Kaya alam niyo, most of the Christians today, ang dali po nila bumitiw pagdating sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because they don't read their Bible already. Hindi na sila nagbabasa. Kaya huwag ka magtaka kung bakit napapaglaruan ka na ng kaaway ngayon. Kung bakit puro kasinungalingan na lang ay nai-inject sa tenga mo. Dahil hindi na po tayo kumbaga saturated by the words of God. Meaning, kapag tayo po'y balot talaga, o talagang punong-puno, puspos talaga ng salita ng Diyos, alam niyo po ba na hindi makakapasok po sa atin ang bulong ng kaaway? It was insisted by our spirit. Hindi po siya pwede na manatili dito sa isipan mo. Dahil yung words of God na yun, that was the Spirit of God, the Spirit of Jesus, at hindi siya pwede dito, yung kasinungalingan ng kaaway, hindi siya makakapasok dito dahil ano gagawin niya? Tuturugin siya, ibabatal siya ng ating Panginoon. Kaya ano sabi ng Exodus 40:40? Huwag mo gagawin. Ipagtatanggol ka niya. Bakit? Because of the presence of the Holy God. Yung presensya ng Lord sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya hindi niya po pwedeng talunin ito. Nakita niyo po si Moises? May nagawa ba sila kay Moises? Wala silang nagawa kay Moises. Why? Because the presence of God was really there in Moises. Natin Moises. Kaya nga alam niyo po, lahat ng bagay na gagawin po natin, kailangan isinusuko po natin yan sa Panginoon. We always keep on acknowledging God in every works that we have in our ministry. Amen. Huwag tayong gagawa nang hindi po naka-acknowledge sa Panginoon. Katulad po ng ating pinag-aaralan po doon sa ating GC, ano po. Kaya nga mahalaga rin po yung GC po natin dahil yan po yung kumbaga para kapag mayroong binulong sa akin ng Panginoon, ibinabato ko po agad doon at easily naaabot naman po yung gustong turuan ng Panginoon. And I praise God kasi mayroon po mga tumutugon po sa inyo doon.
Kaya nga, sabi nga po ni sister sa akin sabi po sa akin, Sister Cynthia, Pastor, huwag po kayong makulitan sa akin. Alam niyo, masarap nga po yun yung nagtatanong po kayo. Pagpapakita po yun ng willingness natin and you are interested to the words of God. Amen. Alam niyo, ang isang tao, kapag walang interest, wala pakialam sa pastor yan. Pero kapag ang isang tao nagpapahalaga sa isang pastor, ibig sabihin niya, is willing to serve God. Amen. Amen. Kapag halimbawa, let's say, sabihin po natin, nandito ka ngayon, tapos wala kang pakialam sa pastor mo, halos hindi ka nga, halimbawa, hindi ka nga parang natutusok doon sa mga bagay na pinipreach ng pastor mo, I tell you one thing, hindi ka interesado sa Lord. Yes, I make sure that. Kaya nga po, ito po si Jeremiah, hindi po siya nakabitaw eh. Alam niyo po yung desperation, yung despair niya, talagang hindi na po talaga normal na despair eh. Hindi na ako maging parang normal na parang kalagayan ng isang tao na natakot o na-worry. Ang kalagayan po ni Jeremiah dito, halos talagang gusto niya magtitiwan talaga. Bakit? Anong nangyari po dito? Indeed, napatunayan po natin na hindi talaga bumitiw si Jeremiah. Why? Because of the words. Amen. The message of Yahweh, dala-dala niya. Amen. Dalhin mo yung salita ni Yahweh sa buhay mo. Dalhin mo yung salita ni Jesus sa puso mo. Makita mo magiging matatag ka, magiging matibay ka. Because our foundation in our ministry, in our service to God is the words of God. Amen. Yun po yung ating pundasyon, yun yung ating parang itinanim sa atin para maging matatag tayo at matibay sa pananampalataya. Kaya nga, faith comes from hearing and hearing the words of God. Yung ating pananampalataya ay natatagpuan natin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung papansinin po natin, how Jeremiah overcome this, sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 9, pagkatapos iniunan ni Yahweh ang kanyang bisig, inipo ang labi ko at sinabi, hayan, ibinigay ko na sa iyo ang dapat mong sabihin. The words, the message of God. Amen. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung ang puso mo, pupunuin mo ng mensahe ng Panginoon, hindi ka makakabitiw. Amen. Makikita mo yung sarap ng paglilingkod sa Panginoon, ma-appreciate mo yan. Amen. Kaya nga, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, we can appreciate God through His words sa pamamagitan ng salita. And we cannot appreciate everything in the Word, everything in the church without the words of God. Kaya hindi niyo po napapansin, di ba? Parang kung minsan, naglilingkod ako sa Panginoon, pero parang ligaw ako. Alam niyo bakit? Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia eh. Pero once na nagbasa ka araw-araw ng Biblia at isinapuso mo ito, makikita mo, very enjoyable talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Na kahit sabihin mo na sa katerba ang kaaway mo, hindi mo papansinin yung kaaway mo, kundi ang papansinin mo yan, the message of God. Pansinin mo, itong mga tao na ito, they are contradicted to Jeremiah. Si Jeremiah, dala niya yung mensahe ng Panginoon. But these people, contradicted to the message of God. Kaya nga, alam niyo po, talagang galit na galit po talaga si Yahweh. Kaya ipinangalan niya, ipinasakot niya talaga itong bayan na ito doon sa kanilang mga kaaway. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, hindi tayo maipapasakop sa kaaway kung tayo'y dala natin yung salita ng ating Panginoon. Always keep it in your heart. We call by God, we do doubting because we reject the given words. Tinawag tayo ng Panginoon pero doubt tayo. Nag-aalin lamang tayo. Bakit? Kasi yung salita na binibigay sa atin ng Panginoon, nire-reject natin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na maintindihan niyo po itong bagay nito. Ano sabi po ni Jeremiah po dito sa verse 9? This word was in my heart, nandito sa puso niya. Hindi niya sinabi nasa labi niya lang nasa puso niya. As a burning fire. Sabi niya po dito, ano po? Sabi niya gano'n, parang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong salita. Ano po, yung words of God na yun is the Spirit of God. Na kapag halimbawa, let's say, sabihin po natin na lumilihis halimbawa yung Espiritu ko, no? Ito pong words na ito, mag-aalap sa puso mo yan na para i-convict ka talaga ng todo yan. Yung conviction na yun, yun yung parang sinasabi po ni Jeremiah na naglalagablab sa kanyang puso.
Kapatid, ang tanong nga po dito, kung mayroon pa po tayong conviction. Because conviction cannot, hindi po talaga darating sa tao yan without the words of God. Kaya tayo nakukonvict because of the Word. Because the Word of God is righteous. The words of God is holy. Kaya nga tayo nakukonvict eh. Kaya lang ang problema doon, kung i-reject mo yung holiness, yung righteousness ng Lord, hindi ka natatablan ng conviction. Kaya marami po na Kristiyano, until now, hindi nababago yung buhay nila because of no conviction. Alam niyo kung bakit walang conviction? Walang laman ng salita ng Diyos ng kanilang puso. Kaya hindi nabubuhay yung kanilang conviction, hindi nabubuhay yung pananawagan sa kanila ng Panginoon. Why? Because there is no word. Empty yung kanilang puso. Ang sabi po ulit dito, parang ako'y na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Kailangan nandito sa puso natin. Hindi po yung panamuti na nasa damit lang, nakasulat, words of God. I and my household will serve the Lord. Nandun lang, pero sa katotohanan, siya lang yung nasa church, yung kanyang mga mag-anak nandun sa labas. Hindi nag-church. Amen? How can I say that the words, kung tayo po mismo, hindi po natin ginagawa yan. Kaya nga marami pong salita ng Diyos na iniiwasan ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi hindi nila magawa. Ngayon, kapag wala sa puso mo yan, hindi ka talaga makukonvict na gawin yung bagay na yun. But in the words of Joshua, yung sinabi niya that me and my household will serve the Lord, mangyayari yan at kukonvict sa iyo yan at gagawin mo yan kung ikaw mismo nandun sa puso mo yung salita ni Kristo. Amen? But if not, kailan mo gawin yun? Wala kang pakialam dun. Amen? Kaya nga po, yung salita ng Diyos, yun po yung bumapalot sa katauhan natin para yun yung maging refleksyon ng buhay po natin at maipabuhay po natin yung ganun. Preaching is more than an occupation to Jeremiah. Hindi po yan yung katulad ng sinasabi po nila, oh, pera-pera lang yan, pera-pera lang yan. Huwag po kayong makikihalubilo sa mga ganong labi. Yung mga ganong mga critics nila, huwag po kayong makikiisa po doon. Sapagkat ang Diyos po nakakaalam ng lahat ng bagay. Huwag yung titignan yung pula. Ang tignan nyo po dito, yung matututunan nyo about the words of God. Huwag yung titignan kung anong kapulaan ng pastor, kapulaan ng church. Huwag yung po titignan nyo, kundi ang tignan nyo po dito, yung mensaheng ipinapaabot sa iyo ng Panginoon. Eh sa pastor, hindi ka naman maliligtas eh. Hindi ka naman di maliligtas ng mga kasamahan natin sa church. Only one thing, you can be saved by means of God's word. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng buhay. At yan po si Yesu Cristo. His passions in life was to give God's message to His people. Yun po yung talagang nakaugalian niya na. Nakagawian niya ng gawin. Yun na yung nasa puso niya. Yung ipahayag ang salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, dapat ugaliin din po natin yung para na sa ganun. Manatili sa puso natin yung salita ng Diyos. Alam niyo po, kaysa makipag-chismis po tayo, i-share mo na lang sa kanila yung words of God. Alam niyo, yung din po yung naging practices ko po nung araw nung bago ko. Ang sabi po sa akin ng pastor, sabi niya pinawinante, kapag mayroon ka nakakausap, practicein mo yung mga napapakinggan mo. Pag-practicein mo yung mga tao na nakakausap mo. Ginawa ko po yun, talagang totoo po yan. Ginawa ko yan. Makatabi ko sa jeep, makatabi ko sa bus, makatabi ko sa mall, nakausap ko kung kapag meron sa trabaho. Lahat po yung sinishare ko talaga ng words of God yun. Kaya nga sabi nila, pinagtatawanan nga po ako nila noong araw eh. Yung mga kaklase ko, noong college, pinagtatawanan nila ako. Ang tawag po nila sa akin palagi, not bishop, bishop. Ganun ang tawag nila sa akin. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, minsan tayo, nahihiya tayo ng ganun eh. Bakit? Kasi ayaw natin masabi na tayo naglilingkod sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid sa Panginoon, share the words. Huwag mong ikakahiya yung salita ng Diyos. Amen? Kasi ano po sabi po ni Jeremiah? Si Jeremiah po mismo, nasa puso niya na po yung pagbabahagi po ng mensahe ng Diyos. At hindi na po siya mapipigilan dyan. Kaya po minsan, nadaya siya, pero hindi mo na naig yung pandarayan na yun para mag-resign siya sa pahayag ng salita ng Diyos. Ikaw, tanongin mo yung katabi mo, nadaya ka na ba?
Nadaya ka na ba? Alam nyo, kapag halimbawa yung parang pumapasok na sa isipan mo na parang gusto mo na bitawan yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, ang ibig sabihin niya, napasukan ka na. Never comes into your mind to stop what you are doing to God. Lagi magtatandaan yan. Kahit anong mangyari, kahit pinapatay ka na, kahit nagsasuffer ka, huwag mong iisipin na huminto pagdating sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Sapagkat yun yung ating magiging basihan. Yun yung katatagan po natin na sinasabi ng Biblia, manatiling tapat. Amen. Yun ang gusto talaga na makita sa atin ng Lord. Hindi yun nag-church ka lang, tapat ka na. Maraming nakatapat ka, pero hindi tapat. Amen? Ang totoong katapatan talaga, yung bang inaabot ka na halimbawa ng kahirapan, may mga pagsubok ka bibigat sa buhay, pero makikita mo hindi natitinag pa rin sa paglilingkod sa Panginoon niya. Kaya nga sabi po ng aklat ng awit 119:44, lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ang sabi niya po dito, habang ako'y nabubuhay. Kapatid, hindi niya sinabi ito, hanggang may gana ako sa iyo. Hindi niya sinabi na hanggang mayroon akong lakas. Kundi ang sabi niya, habang ako'y nabubuhay. So, ang ibig sabihin niya, matatapos lang yung kanyang ginagawa pagdating sa Panginoon, yung kanyang pagsunod sa salita ni Yahweh, yung bang kapag kinitil na yung buhay niya dito. Bakit? Kasi siyempre, pag tinitil yung buhay mo dito, at nandun pa rin yung patuloy na paglilingkod mo at pagsunod mo sa salita ng Diyos, siyempre, ang kapalit na po niyan, buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin yan, yung buhay na talagang ganap na ang naghihintay sa atin. Words in the heart make us obedient to God. Tandaan po natin yan, kapag puno-puno po itong puso natin ang salita ng Diyos, tayo po matututo po tayo na maging masunurin pagdating sa Panginoon Kaya nga, magbasa tayo na magbasa ng Biblia para nga sa gano'n maging masunurin po tayo. Hindi niyo po ba napapansin? Kapag halimbawa meron ka laging kakwentuhan, Kasi hindi lamang po yan, Pag lagi mong kakwentuhan yung isang tao na yan, maririnig na palagi kung ano yung expression niyan, matatandaan mo. Amen? Amen. O halimbawa kapag sinabi ko sa inyo, ay kabayo, sino maaalala niyo? O, di ba? So, ibig sabihin, tumatatak na sa isipan mo yung bagay niyon. Ibig sabihin, yung pagkakakilanlan, tumatatak na. Kaya nga, habang tumatalima po tayo sa kautusan ng ating Panginoon, tumatatak sa atin si Yahweh sa puso natin. Tumatatak si Jesus sa puso natin. Kaya, sino pa yung bibitaw at aayaw at hihiwalay sa Panginoon kung nakatatak na sa buhay ng si Jesucristo? Amen. Amen. Jeremiah filled his mind with God's word. Pinuno niya talaga ito. This kept him mindful of God's love for the people in spite of their sin. Tingnan niyo ang mga kapatid sa Panginoon. Anong ginawa po dito ni Jeremiah? Dinala niya talaga yung salita, yung mensahe ni Yahweh. Para lang sa gano'n, ito po yung magparamdam sa mga tao ng pag-ibig ng Diyos. Na kahit sila'y makasalanan, ay willing pa rin silang tanggapin ng Panginoon. Kaya nga hindi niya napapansin. Sa atin, sinasabi lang sa atin yung kasalanan, pero ano sabi ng Lord sa atin? Kung kayo'y manunumpanig sa Kanya, tayo'y patatawagin niya. So sa madaling salita, gusto lang ng Lord na ito, na talikuran natin yung kasalanan at manumpanig tayo sa Panginoon, na kahit what form of sin you have in your life, still, kapag tinanggap mo, manumpanig ka sa Panginoon, tatanggapin ka ng Lord. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, lagi po natin i-insert palagi sa ating puso at isipan yung salita ng Diyos sapagkat yun lamang po yung magpapaayon sa atin. Kaya marami po mga Kristiyano ngayon, hindi na ma-encourage Why? Because they didn't know the words. Alam niyo, if we are hard to be convinced in Christ Jesus, ang ibig sabihin niyo, walang laman po ito na salita ng Diyos. Pero yung mga tao punong-puno ng salita ng Diyos dito, ang bilis i-convince niya, ang bilis i-encourage niya, ang bilis niya i-comfort pagdating sa Panginoon. Kasi filled siya ng Espiritu ni Yahweh. Filled siya ng Espiritu ng Diyos. Filled siya ng Espiritu
ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya it can easily understand kung ano yung bagay na ipinapahayag sa Kanya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po talaga na tayo po'y punong-puno yung ating isipan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Okay, kapatid sa Panginoon, meron naman po akong example po sa inyo. Hindi niyo po ba alam kung minsan, meron ka nakatulisang unbeliever. Tapos sinabi sa iyo, sinabihan ka lang ganito, mas pinaniwala ako ba? Alam mo kung bakit naniwala ka sa Kanya? Even though He is unbelief to God, kung bakit ka naniwala sa Kanya, bakit kulang ka kasi sa words. Pero, kapag ang isang unbeliever nag-usap sa iyo, punong-puno ka ng salita ng Diyos, unang bigkas pa lang nun, reject na agad sa iyo. Re-reject na agad ng espiritu mo yung sinasabi niya. Come on, read this Psalm chapter 1. Kung mababasa mo iyan, hindi ka makikinig talaga sa mga ungodly counsel. Amen. Amen. Pero bakit sinasabi mo, yayaman daw ako kapag tumigil ako sa pagtatrabaho eh. Hello? Isip mga kapatid sa Panginoon, paano mayayaman? Ang dami hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi naman mayaman. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Kapatid sa Panginoon, hindi basihan yung mayaman para tayo'y tawagin Christian. Amen. 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 Dahil ang Panginoon mismo, hindi siya nagtulong ng kaligtasan sa mga mayayaman, kundi ang tinuruan niya talaga sa mga tinawag niya, yung mga mahirap. Bakit? Kasi mahirap pagarian ang mga mayayaman. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na maintindihan niyo itong mga bagay na ito, na tayo po mismo, makinig tayo tungkol sa mga tao talaga na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Not into those people who are minded with ungodly things. Kasi kung minsan pinaniniwalaan natin, alam na natin puro marumi yung kaisipan, marumi yung mga bagay na sinasabi, marumi yung pamumuhay, puro pagkakasala yung ginagawa, hindi tumatalima sa Diyos, hindi lumalapit sa Diyos, tapos yun pa yung mas mainam na pinakikinggan ng mga Kristiyano. Ang mga wise people ay yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Kaya na kahit na sasabihin po sa iyo ng mga ungodly, huwag mong tatanggapin, reject it. Amen. Kaya nasabi, kapag may nagtuturo ng ibang aral na hindi tungkol kay Kristo, palayasin mo. Amen? Huwag mong tatanggapin. Huwag mong babatiin. Sabi po ng verse niya, ng second niya. Amen. Kapatid sa Panginoon, na mahalaga po talaga yung words. Amen. Yung salita ng Diyos. Kaya kapag may problema ka, hindi yung mga chismosa ang kakausapin mo, kundi yung mga mananampalataya na nagpapahayag sa iyo ng salita ng Diyos. Amen? Jeremiah built his mind with God's word. This kept him mindful of God's love for the people in spite of their sin. Ano ba sabi nito? He had witnessed the power of God to change life. Kaya nga kapag halimbawa, nakinig po tayo na nakinig, pinakset natin bawat pangaral po sa atin ng ating Panginoon, nababago ang buhay po natin. Amen. Amen. Years of preaching now prevented Jeremiah from resigning. Alam niyo po ba, sa tagal ng kanyang pagpapahayag sa salita ng Diyos, yun din yung nakapigil sa kanya para bumiliw. Kapatid, ang tagal mo na. Sino po dito yung matagal na sa word? Pakilaas ang kamay. Ako yung iba ayaw umamin, ano? Ibig sabihin, puro mga baguhan pa lang po yung iba dito. Ilang years pa na? Wala pang taon? Wala pa? Ha? 1 year is enough. Sabi nga po ng Biblia eh. Sabi niya, putulin na natin niya. Sabi naman niya, Panginoon. Sabi nung tagapag-alaga nung puno, sabi niya, bigyan niyo po ako ng 1 taon kapag hindi na bunga ito, saka po natin putulin. Amen. Ano po ibig sabihin nun? Sapat na sa isang Kristiyano ang 1 taon para mamunga. Amen. Amen. So, sino po dito yung talagang matagal na? So, dapat yan, hindi na po kayo napapakita is nas. Amen? Amen. Kahit anong mangyari, dapat yan talagang, yan ang po yung magsasabi sa iyo, re-remind sa iyo to prevent you from being resigning. Amen? Amen. I never resign. Dapat, tagal ko na, sayang naman ito. Malapit na ako sa kalwalatian ng Diyos. Bitaw pa ako. Come on! Amen. Amen. Hindi nyo ba na naisip yun? Amen. Ngayon kung 1 taon ka pa lang, sige, bitaw ka. Wala
Wala ka sa buhay mo kung ganyan ang paniwala mo. Ano? Hindi rin. Siyempre. Basta marami ka na-impact na dito the words of God. Kahit sabi mo, 1 month ka pa lang sa Panginoon, I tell you, magiging matatag ka. At pangihinayaman mo yung bagay na yun. It was like trying to quench a roaring fire. Tingnan niyo po yan ha. Pag matagal ka na sa Panginoon, ang bilis ng patayin eh. Nung mga bagay na kasinungalingan na inilalagay sa atin ng kaaway. Pero kaya lang, ang problema po kasi, because lack of words, kaya dito po sa puso natin, hindi nagdadagdag. Amen. Wala yung alam. Kaya ano mangyayari? Wala nang papatayin dito si Satan eh. Wala nang apoy na naglalagap dito na papatayin. Kaya ang dali po natin nang itatangay. Kaya ang dali po natin nalalaglag. Pero ito po si Jeremiah, tingnan niyo po yan ha. Tagal niya na nagpipreach, meaning dumadaan sa buhay niya yung words of God palagi. Amen? Kaya mahalaga na nagpapahayag tayo ng salita eh. Actually, alam niyo, kahit ako, kung hindi po ako talaga nagpapahayag ng salita ng Diyos, kung wala na rin ako sa Lord. Sa dami ko napagdaanan po talaga, na talagang halos gumiba pa ko. Halos talagang mayanig talaga yung aking pagiging espiritu ko. Pero alam nyo, dahil nga po dito na sinabi ni Jeremiah na sa pagtagal ng kanyang panahon na nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi na po siya bumitiw. Kaya ito po yung sabihin ko po sa inyo, huwag kang aayaw na mag-share ng words of God. Pag pinag-share ka sa Bible study, mag-share ka. Baka tingin sa akin, sister. Totoo yan. Pagpapatibay yan. Amen? Pagka sinabi sa iyo ng Lord, ibigay mo sa Kanya ang salita ko, ibigay mo sa Kanya. Amen? Huwag kang papapigil kasi yun yung maglalagab sa puso mo eh. Na kapag pinanghihinaan ka, yung apoy na yan mismo, magpapainit yan sa dibdib mo, hindi sa ulo mo. Amen? Kaya kadalasan maraming mga Kristyano, ulo umiinit, hindi dibdib eh. Bakit? Kasi nga, ang naaalala, yung problema, yung utang. Hindi yung words of God. Yung words of God nandito sa puso. Pero yung mga utang, alalahanin, babayarin nandito. Amen? Kaya ano nangyayari? Easy to give up. Amen? Jeremiah was a preacher with fire in his bone. Ang sabi niya po dito, parang ano eh, yung sinabi po dito na, saan po yun? Okay. Parang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong salita, apoy na nakakulong sa aking buto. Grabe, no? Ang init nun. No? Pansinin mo, pakiramdaman mo. Halimbawa, mayroong apoy na nakakulong sa buto mo. Dito kami, ha? Siguro nagbabaga yung buto nito si Jeremiah, no? Amen. Hindi, ang gusto ko lang na-express sa inyo doon, maramdaman nyo, kung gaano yung alam ni Jeremiah because of the words. Amen? O, tignan mo, ikaw, giniginaw ka na. O, bakit? Alam niyo, ang mga Kristiyano walang gana, ginawin niya. Mas especially kapag nasa church, giniginaw yan, I tell you one thing, walang apoy sa buto mo. Amen? Meaning the words of God, hindi nakakapagod doon sa katawan mo eh. Kaya nga kapag nakikinig ka dapat ng salita ng Diyos, hindi ka giniginaw, kundi nag-aalaw, nag-iinit ka. Amen? Kaya maraming Kristiyano, ginanakot pagdating sa church eh. Bakit? Giniginaw. Kaya nga, I tell you one thing, kung halimbawa inaantok mo kayo pagdating sa church, magbasa mo na magbasa ng Bible. Kaya hindi nyo napapansin, di ba, kapag kahit nasa bahay ka, no? Pag nagbasa ka na ng Bible, wala pang 1 minuto, tulog ka na. Malamig eh. Amen. Kahit na tiwik na ang araw. Diba? Nung araw eh, kwento ko lamang po sa inyo, sana hindi po marinig ng mga taga-kalasyaw. Pero sabi, ang init-init, tiwik yung araw, matutulog. Sabi ko, grabe, ang talented ng tao na ito. Di, oo, ang init ng araw, nakatulog siya sa araw, nakatulog. O, di ba? Nakita niyo? Oo. Di ba? Grabe yun, ano? Ginigaw. Yun ang kulang talaga sa word. Pagka isang tao kulang talaga sa word, mabilis ginawin niya kahit tiwik ang araw. Ako, nakakaano na sila, nakaka-relate na sila. Bakit natutulog sa church?
Basa lang po ng Bible, pilitin lamang po natin. Kasi kailangan po natin i-correct talaga yung pagiging, yung ating pagtulog po talaga sa church. Kasi larawan po talaga ng ano yan, yung kumbaga parang quenching fire. Pinapatay talaga yung apoy dito sa ating dibdib. Amen? Amen. Naintindihan po natin. The scriptures kept reminding Jeremiah of his calling. He must tell the people of the seriousness of sin. Kaya nga, huwag po tayo masasaktan po doon. Kasi talagang kailangan diretsually po talaga tayo sa mga kamalian po natin. Or else, hindi po tayo mapapatawad po talaga ng Panginoon. We need to repent our sin. Kapag ka hindi sinabi sa iyo, yung katotohanan na ginagawa mo, yung kasalanan mo, ay pinagkakait mo na sabihin o parang ipagtapat sa Panginoon, ay tayo, paano ka mga hihingi ng tawad sa Panginoon? Kaya nga ako, minsan alam nyo, yung mga propeta, sinasabi sa kanila yung kasalanan nila. Ano sinasabi sa kanila? Nagkasala kayo kay Yahweh dahil hindi kayo tumalima sa kanyang mga utos. Ginawa niyo yung inyong pagsama sa Diyos-Diyosan, kumain kayo ng mga hain sa mga Diyos-Diyosan. Ano po yung sinabi po sa kanila? Yung sin nila. Amen. Ipinakita sa kanila, pinahayag sa kanila ni Jeremiah, yung kanilang kasalanan kay Yahweh. Hindi nyo ginanang si Yahweh, nilapastanan nyo si Yahweh. Kapatid sa Panginoon, matuwa ka kapag dumarating sa iyo yung reviewing message ng Lord. Amen. Kaya huwag niyo papasinungalingan kapag sinabi na halimbawa sa iyo ng pastor mo, o ito yung ginagawa mo. Tapos kung minsan ako, hindi ko naman po ginagawa yan. Ayaw ka pag-imamin, gusto ka na nga patawagin ng Lord through His message. Amen. Alam niyo kapatid sa Panginoon, pag tumating na yung review ka na ng pastor mo, ang ibig sabihin mo, gusto ka na patawagin ng Lord. Bakit mo pa nagpapadala si Yahweh kay Jeremiah ng mensahe doon sa mga tao? Dahil gusto niya na magbago itong mga tao para mapatawad niya, hindi naman para parusahan Kaya dahil sa katigasan ng mga ulo nitong mga tao na ito, inilihim pa nila, ipinatwa pa nila yung kanyang mga pagkakasala. Kung bagay parang kumontra pa sila sa ating Panginoon. Kaya nga, He must tell the people of God's forgiveness being available sa iyo, sa ating lahat, available yung forgiveness ng Lord. Kaya lang, kung minsan ang problema natin, ayaw natin ipagtapat sa Diyos yung ating kasalanan. Inililihim pa natin sa Panginoon at ayaw po natin na parang ihingi ng repentance yung kasalanan natin sa Panginoon. Tell Him to God. Kaya nga ang Diyos po nagpapahayag dahil gusto niya na makalaya po tayo sa mga sala po natin. Amen. Okay, ano pa po yung pumigil po kay Jeremiah para hindi po siya mag-resign? He was sure his message would meet the needs of his people. Minsan mga kapatid sa Panginoon, hindi niyo ba alam na every message that is given to us by Jesus, hindi niyo mo alam, doon tayo inaabot. Alam ko sa inyo, sa sarili po niyang personally, in my own opinion, in my own experience, yung po mensahe ng Lord talaga, inaabot yung mga kakulangan ko. In the spirit, and even into my family. Personally, inaabot po talaga ang mensahe ng Panginoon. At ako naniniwala ako, every one of us here, bata matanda, na sa pamamagitan po ng mensahe ng Diyos, inaabot ka. At sinasabi sa iyo kung ano yung bagay na dapat mong gawin. Kaya lang patuloy po tayong namimihis patuloy po tayong umiiwas, iniilagan po natin yung mga bagay niyo. Kaya instead na tayo po mismo ay tanggapin ng Panginoon, ang nangyayari po sa atin, tayo napaparusahan dahil doon sa patuloy na pagmamatigas natin ng ulo sa Panginoon. Alam niyo po, yung assurances ng words of God is enough to fulfill every needs of every one of us. Tandaan po natin yan. Kahit sabihin mo kung ano man yung problema mo, through the words of God, aabutin po ng Panginoon yan. Amen. At kakatagpuin ng Panginoon yung bagay na yun. Sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 10, ibinigay ko rin ngayon sa inyo ang kapangyarihan sa mga bansang kaharian. Sila'y tunugin at ibagsak, lipunin at tuwasak, ibangon at itatag. Anong ibig sabihin po dito? Kapatid, hindi naman kayo gusto talagang wasakin ng Panginoon Gusto niyang wasakin yung mga maling bagay sa buhay natin para tayo ay maibangon at maitatag ulit. Kaya po tayo nire-review ng kanyang totoong salita dahil gusto ng Diyos nito hindi parang ibang saka. Kaya lang marami pong tao nasasaktan
dahil ng pagtutuwid ng Panginoon ngayon, yun yung magbabangon sa kanila para maitatag sila dito kay Yahweh. At alam niyo po ba, kapag tayo po'y naitatag ng Yahweh, wala na po makakabagsak po sa atin. Wala na makakagiba po sa atin. Sapagkat ang ating sandigan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Jeremiah's confidence in God's word brought a conflict to his mind. Tingnan niyo, kung minsan parang naguguluhan din po mismo ang mga propeta. He knew God's message would irritate some. Alam niya po na, patulad din po dito, di ba? Kung minsan parang irritable ka pagka mayroong napapahayag na parang dumediretso sa katauhan mo, sa pamumuhay mo, na naiinis po tayo. Ganun din po, alam po ni Jeremiah po ito, na maraming magagalit sa kanya, marami po papatay sa kanya, maraming gusto na magtangka sa buhay niya dahil sa pagpapahayag niya ng katotohanan. Minsan na, di ba, para bagang inis na inis ka sa pasyon mo, lagi na parang nagtitigil ka, hindi yung apoy sa dibdib na lumalabas sa iyo, apoy sa mga na eh. Amen? Diba, kikita mo na nagpipreach yung pastor mo, nanilisip na yung mata mo, na sa pagkakaakalang ikaw yung lagi na lang pinagpipreach ng pastor mo. Minsan, kapag alam ko na ikaw yun, minsan isa-set kita ng one-on-one preaching. Pagkakahandaan kita. Okay ba yun? Para hindi mo na masabi na pinatatamaan kita, kundi ikaw na talaga yung pagkakahandaan ko. Amen? Kaya wag po tayo masasaktan. Kasi, generally speaking, the words of God is for all. Para sa lahat. Kaya lang kung minsan, alam nyo, akala mo ikaw lang yung lagi na dadapisan, pero yung katabi mo, duguan na yan. Akala mo ikaw ang pinapatamaan, pero yung katabi mo, hindi mo sinisipan, baka mamaya ka nakakadusin. Ikaw ganyan ka lang na ganyan eh. Habang nakikinig ka, ganyan ka lang ganyan eh. Nalilisip na yung mga sa pastor, pero hindi mo namamalagi yung dalawang katabi mo. Durog na. Kapatid sa Panginoon, mas masarap na madurog tayo sa salita ng Diyos. Kaysa madurog ka sa kasalanan ng sanlibutan. Amen? Amen? He knew the people needed to hear in spite of their opposition. Na kahit na alam niya na lahat tataliwas po sa kanya, lahat babangga, lahat lalaban, lahat magkukontra sa kanya, pero still, anong ginawa niya? Ipinahayag niya pa rin yung salita ng katotohanan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, never stop your pastor doing his message to deliver into us. Huwag naman po natin pipigilan, hayaan mo lang. Pastor, sige, I am ready already. Pagkatayo pa lang ni Pastor, ready na ako. Pera na, Pastor. Okay, isipin, tinitira kayo. Amen? Isipin niyo, tinutuwid tayo doon dahil mahal tayo ng Panginoon. Pagka nasasaktan yung puso mo sa words of God, ibig sabihin yung love of God mo. Pero kapag hindi ka tinakabla ng words of God, ibig sabihin yung mahal ka ni Satanas. Ibigay niya? Bakit? Kasi wala nang impact sa iyo yung words eh. Because the words itself is Jesus. Kaya nga, kapag yan may impact sa iyo, ibig sabihin niya, binabago ng Diyos yung buhay mo dahil mahal ka niya. Amen? Holding back place, sabi po dito Jeremiah, in great distress. Grabe, no? Talagang inabot din talaga ito si Jeremiah. He became weary with his struggle for silence. Ang sabi niya gano'n, hindi pa pwede, hindi ako nangangahimay, kailangan mag-share ako. Kasi dumating siya sa pagkakataon na ayaw niya lang ibigay yung mensahe ng Lord eh. Pero alam niyo po ba, nakonsensya siya. Sabi niya, hindi ako pwede manatili ako, tahimik lang. Kailangan ipahayag ko pa rin. Kaya, he get ready to preach again the words of God. Ikaw, baka medyo napigilan ka na. Baka nalipitahan na yung pag-share mo ng salita ng Diyos. Dapat katulad ni Jeremiah, ikaw din mismo para baga, yun yung magpahina sa iyo, yun yung parang ang tawag nito, yung parang magpapagulo sa isipan mo na mag-struggle ka spiritually na hindi mo kaya pala na bitawan na hindi na i-preach ang salita ng Diyos. He finally gave up and went back to preaching. Wow! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang sapakita, ano po? Lalo-lalo na, halimbawa, you are struggling in your spirit and you are parang you decide to give up and then tapos mababalitaan mo, bumabalik na siya sa Lord. Mababalitaan mo, nagkaalam na ulit siya. Mababalitaan mo, nagsisipag na ulit siya sa Panginoon. Alam niyo, libo-libo ang kaya ang nagpapalapakan sa langit.
Kapag nakita niya na talagang bumabalik yung gana natin, yung alab natin, yung apoy sa dibdib natin, bumabalik po, natutuwa po ang Panginoon. Kaya lang alam niyo, patuloy po tayo na parang mag-isang tabi po na lang po natin yung pagpapahayag, yung ating ginagawa sa Panginoon, ay tell you, lungkot na lungkot ang Panginoon para sa iyo. Winners are not people who never fail, but people who never resign. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. Dahil kailangan, ano to? Akin na to. Dahil kung titigil po tayo, patuloy po tayo mamamatay at mawawala sa Panginoon, there is no hope anymore on us. Wala na po tayong pag-asa. Amen? At sa oras po na ito, gusto ko po na maintindihan po ninyo, tayong lahat ay tinawag at pinili ng Panginoon into one reason. Yung magamit tayo ng Panginoon. Kahit na sino ka pa, kahit na ikaw yung parang sinasabi mo na wala akong pakialam sa inyo, kailangan ka ng Lord. May pakialam sa iyo ang Panginoon. Amen. Kahit sabihin mo, basta ako nandito lang ako, nakikinig ako. Hindi, kailangan ka talaga ng Lord. May purpose ang Lord kung bakit pinakikinig ka ng salita ng Diyos. There is always purpose of God into your life. Kaya huwag ka magtataka kung bakit gusto gamitin ng Lord ang buhay mo. Huwag kang ipagkakait yung buhay mo sapagkat mahalaga na tayo po ay talagang gumaganap ng tungkulin natin sa Panginoon. Tayo po magsitayo sa presensya ng Panginoon. Have you become weary in your service for God? Don't resign. People need to hear what you have said. Tandaan mo, hindi naman po yung gustong pakinggan ng mga tao. Hindi lang si Jeremiah, hindi lang si Isaiah, hindi lang yung mga naunang propeta, even you, right now, nakatayo ka dyan, gusto ka rin pakinggan ng maraming tao. At sa pamamagitan ng iyong pagpapahayag, makikita mo na ikaw mismo, mararamdaman mo at ipararamdam sa iyo ni Yahweh na ang pagtawag talaga sa iyo ng Diyos ay para magpagligtas ng kaluluwa. Lagi niyo po tandaan, lagi ko po sinasabi, bawat isa sa atin dito ay mayroong nakalaan na kaluluwa. Hindi lamang 5, hindi lamang 10, marami pa ang nakasalalay na kaluluwa sa buhay mo. Yung buhay lang ng pamilya mo nakasalalay na sa iyo eh. Yung kaluluwa lang ng mga kaibigan mo nakasalalay na sa iyo. Kaya nga, huwag mong i-give up yung panawagan sa iyo ng Lord sapagkat sayang itong mga kaluluwa na ito kung mapapabayaan dahil sa kapabayaan ng bawat isa sa atin. Kapatid sa Panginoon, alalahanin mo, ang Diyos ang pumili at tumawag sa atin. Hindi pa tayo pinapanganak, tayo pinili na ng ating Panginoon. Like Jeremiah, alam ng Lord kung ano talaga yung panawagan niya dito kay Jeremiah. At sa iyo na nandyan ka ngayon, alam ng Diyos kung anong panawagan mo. Maaaring ikaw ay tagapagturo, maaaring ikaw ay tagapag-akay, maaaring ikaw ay tagapagkakal ng iglesia, maaaring ikaw ay isa sa mga tinawag ng Diyos para maging propeta, maging apostol. Kaya lang, hayaan mo na magyari sa iyo ang kalooban ng Diyos at hindi yung sariling kalooban mo. Because we cannot walk alone. Hindi tayo makakalakad ng sarili lamang po natin. We need the body of Christ. Kailangan natin buo as a team in Christ Jesus. We cannot do our work alone. Hindi tayo pwede mag-isa na, kundi as a team in Christ, as a body of Christ. Tinawag, hinirang, pinagkaisa ng Panginoon into one accord para na sila mas maging maayos at maganda yung ating gagawin para sa kalwalatian ng Lord. Pag-ibig mo sa akin, Panginoon Diyos. Submit your ministry to God. Submit your spirit to Jesus. Submit yourself to the given ministry of God in you. Lagi mo tatandaan, kailangan ang pasakop ang buhay mo sa Panginoon. Huwag mo sakupin yung sariling buhay mo. Ipasakop mo sa Panginoon. Sapagkat mahalaga sa Panginoon ang bawat kilos mo, ang bawat salita mo, ang bawat kapahayagan na nanggagaling sa puso mo. Mahalaga na nanggagaling sa Panginoon ang lahat ng bagay niya. Hallelujah, glory to Christ Jesus. Magsasawa, puri ka. Let us worship the Lord our God, who is the one who called us.
sapagkat minamahal kita. Pag tumating sa'yo ang mensahe ng Diyos, one thing na gusto ko na malaman mo, pag tumating tayo sa'yo talaga yung mensahe ng Diyos, medyo may tusok sa puso yan, medyo may conviction yan. At makikita ko na yung tusok sa puso mo ay nagsasabi sa'yo, anak, listen to me, sundin mo yung aming kautusan. Kasi alam mo, bakit pinapasun tayo ng Panginoon? Because He wants us, every one of us, to be being equipped to Him. Yung magamit yung buhay natin. Kaya lang, alam niyo nga po, nasanay po ang tao na i-neglect yung panawagan po ng Panginoon sa kanilang buhay. Every one of us has calling. Walang sino mang believers na nampalataya sa Panginoon na hindi gagamitin ng Lord. Always keep on your mind na kapag tinawag ka ng Panginoon as a believer, mayroon ka ng tungkulin sa Panginoon. At yung tungkulin na yun, isang bagay yun para malaman mo na may bahagi ka na sa kaharian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin po nun, kaya tayo nagpapagamit sa Panginoon. Because God wanted us to be a part of His kingdom. Kaya nga, kapatid sa Panginoon, dapat ito po yung nilagay natin sa puso po natin, na kapag gusto kang gamitin ng Panginoon, ibig sabihin niya, binibigyan ka na ng parte ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Ayaw mo ba doon? Kaligtasan na yung kapatid sa Lord. Buhay na walang hanggan na yun. Kaya sino tayo kung tatagihan natin yung mga bagay na yun? Parang apoy ang kanyang salita na naglalagablab sa ating mga puso. Na kapag hindi natin sinunod yung bagay na yun, tell you, ibang amoy ang sasalubong sa atin. Whoever who rejects the words of God, the message of God, ang sabi po ng Biblia, mayroong ibang hahatol sa kanila at walang iba kundi ang salita mismo ang hahatol sa kanila. Kaya nga kapatid sa Panginoon, better to accept the words of God. Impart it into your heart. Kaya mo ma-impart ito sa puso mo. Para na sa ganon, it makes you convict. Yun yung kukonvict sa'yo. Kapag ka naliligaw ka, nalilis ka, at magsasabi sa'yo na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kapatid sa Panginoon, wala kang nabuhay sa mundong ito na hindi niya kinailangan si Jesucristo. Every one of us needs God. Ikaw, ako, tayong lahat na narito, kailangan natin ang Diyos. Kahit na yung mga tao nasa labas, kailangan natin ang Diyos. Who will forgive us without Christ Jesus? Who will forgive our sin without Him? Sino magtatanggal sa atin sa kasamaan kung wala ang Panginoong Jesucristo? No one. At sa oras nito, kapatid sa Panginoon, bakit hindi mo aminin sa Panginoon kung ano yung bagay na pagkukulang mo sa Kanya? And be ready to be equipped by Him. Huwag ka mong inayang kung magpagamit sa Panginoon. Sa mundo nga, nagpapagamit ka maintindi pa. Sa mundo nga, nagpapagamit ka, sobra-sobra pa. Sa mundo nga, you spend a lot of hours. Sa Lord pa kaya? Kaya nga masigit na gamitin mo ang buhay mo for the glory of God sapagkat ito yung malaking pakinabang natin pagdating ng araw sa buhay na walang hanggan. Kapatid sa Panginoon, get ready. Be ready in your spirit. Accept Jesus right now. Accept His message and accept His task that He will give it to you. At kapag tinanggap mo yun, I will tell you one thing. And burn it into your heart. Itong sasabihin ko sa iyo sa gabi na ito. Kapag tinanggap mo ang panawagan ng Lord sa iyo at pinagtikuran mo ang Diyos nito, ang ibig sabihin niya, you have now a part to His kingdom. Meron ka ng parte. Kasama ka na at kabilang ka na pagdating ng araw sa pagliligtas ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Kapatid, what a great message of God, what a great promises of God into every one of us. Kaya nga, who ignored this message? No one. Sapagkat napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. Yung tayo ay ibilang niya, bilang Kanyang kaisa sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon sa oras nito. Kaya kung manalangin tayo mga kapatid sa Panginoon.
Ama namin Diyos, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, Lord. Tinalay mo sa amin ang buhay mo, Panginoon, upang sa ganon, maturuan mo po lamang kami na kami po, Panginoon, ay tumalikod sa kasalanan at tubusin sa lahat ng aming mga kasalanan, O God, upang kami maligtas, O God. Lord, in return to this goodness of you, Lord, isa lang ang hinihiling mo sa amin, Panginoon, yung paglinturan ka namin, O God. But still, O Lord, you give us freely the choice to choose, O God, kung maglilingkod kami sa iyo o hindi. Pero no choice kami, Panginoon, kundi kailangan ka namin paglingkuran, O God. At yun po yung dapat na namin maintindihan, Panginoon. Lord, no one who wouldn't choose to serve you, O God. Panginoon, sa oras nito, Panginoon, naniniwala ako na itatatak mo sa puso't isipan ng lahat ng narito ngayong Panginoon, na lahat ng mga nananalig sa iyo, lahat ng naligtas, Panginoon, ay kailangan maglingkod sa iyo, O God. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, for the great message of you, O God, that reminds our heart and spirit and soul, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagliligtas sa bawat isa sa amin, O God. Lord, maraming salamat po, O God. Muli po, O God, hinihiling po namin sa iyo, Panginoon. Lord, make us enough, O God, to have you, Lord, in our life, O God. At ayaran mo, Panginoon, na hindi na kami maghanap pa ng anumang bagay sa mundong ito, Lord. Sa pagkay, kung ano yung meron kami, Panginoon, biyaya na kami tumanggap ng kaligtasan mo. Biyaya na kami tawagin mo, Lord. Biyaya na mayroon kaming buhay, Panginoon, na mayroon kaming Diyos sa aming buhay, O God. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po sa paghahanda mo po sa amin, O God. At Lord, always remember us, O Lord, sa iyong pagbabalik, O God. Ipapalik mo kami, Panginoon, kasama mo sa iyong maluwalhatian. Maraming salamat po. Maluti mo po bawat isa ng iyong banal na dugo. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang mabigat na pagsubok, sa anumang mabigat na karamdaman, O God. Lord, hayaan mo na lahat ng mga karamdaman, pagalingin mo, Lord, ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan, O God. Lord, tulungan mo ma-order kami ng ito, O God. At ang hayaan mo na ikaw yung Diyos na maging lakas namin para mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok. Huwag po kami itaan sa mahigpit na pagsubok sa buhay, O God. Because, Panginoon, you will lighten all our burdens, O God. And you will give us rest, O God, forever, O Lord. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Muli po, O God, Lord, hayaan mo sa pag-uwi po namin, Panginoon, ikaw yung Diyos na umagali sa amin. Ilayo niyo po kami sa anumang mga banta ng kaaway sa mga panganin, O God. At ligtas kami, Panginoon, na makakabalik sa aming mga tahanan, O God. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, karangalan. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen. God bless you all po.